Hello po mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. So nandito naman po tayo ngayon sa bahay nila Jimboy. Kukumustahin natin siya kung ano na yung kanyang kalagayan. So nung isang araw mga kababayan at dinadala namin si Jimboy doon sa pagamutan. So kukumustahin natin siya ngayon para maano natin ang kanyang sitwasyon, kung may pinag-iba ba ang naramdaman niya nung nagpagamot siya at nung wala pa. So tayo na mga kababayan. So ito yung bahay nila Jimboy nung unang mga kababayan. Nung nakita sila ni Sir Paul. So dito sila nakatira. Kaya ay napag-isipan ng pugong biyahero nga pabahayan siya dahil naawa siya sa kanyang sitwasyon. Bahay nila, pagkatapos ay tatlo sila nakatira dito. Yung papa niya at saka yung anak niya. At meron pa siyang apo. So, ngayon ay maganda na yung kanyang bahay mga kababayan. So, ayos na yung bahay nila dito mga kababayan. Pasok tayo mga kababayan. Nandito si Jimboy nakaupo. No, natas. Open mo ito. Kan ha, putang na. Ha? Open mo ito. Ito pataman-taman ka rin. Ayun mga kababayan, so nandito na tayo. Nakaupo si Kuya Jimboy. At siyempre nandito yung kanyang anak nga panganay. Ikaw din yung bunso. Panganay at saka bunso. Pero nag-iisa lang mga kababayan. So si tatay nandito sa loob. Sobrang init po dito mga kababayan. At si Jimboy ay napapawisan kasi mainit dito. Kasi po ay nung isang araw ay nagpunta kami doon sa pagamutan. So ngayon binalikan ko siya dito at kukumustahin natin kung ano yung naramdaman niya. Mayroon bang pagkaiba ng kanyang naramdaman. So Jimboy, kumusta ka na ngayon? Kumusta na yung pakiramdam mo? May pinag-iba ba sa naramdaman mo nung una at saka ngayon? Mas mahirap yung una kaysa ngayon. At makapagpahinga na ako ng konti. Mas mahirap nung una kaysa ngayon. So may pagkaiba. Parang sumakit na lahat yung katawan ko tapos naninigas. Nung galing tayo sa pagamutan, para akong hinubaran ng maliit na damit. Maliit na damit. Yun. Ngayon, ito na naman nanginig. So parang hindi na naninigas yung katawan mo ngayon. Hindi. Mabuti ay medyo may pinagbago ang kanyang naramdaman mga kababayan. So willing ka bang babalik na naman? Kasi sabi ng manggagamot mga kababayan na babalik kami sunod semana doon sa kanya. So willing ka nga balik naman tayo doon. So kasi napil kasi niya mga kababayan na para daw inubaran siya nung nakahiga siya doon sa kwarto. Kasi po mga kababayan ay siya nakahiga doon sa kwarto, nag-iisa lang po siya. Di ba nandun ka sa kwarto, tayo lang ito. Di ba nag-iisa ka lang doon? Nag-iisa ka lang doon, iniwanan ka namin. So wala siyang kasama. Ano ang pakiramdam mo doon sa nandun ka sa loob? Di ba nakahiga ka lang doon? Masarap pakiramdam ko doon. Doon sa higaan. Tapos nakikita ko pa yung nagana sa akin. Ano, yung meron ka ginamot ako. Ano yun? Tao yun nga totoo o ano?
Hindi, parang angel siguro ng Panginoon yun. Yung nakita mo doon. Mhm. So, Tapos may kutsilyong hawak na gano'ng kahaba. ganun ka. Na ginaganon siya dito ko. Ginagana. Parang nasa ano yung mga panday ng itak. Hmm. Ganun. Tumatalsik yung mga ano sa balat ko dito. Yun ang nakikita. Parang naglilinis nga. Naglinis na. Kasi, pinitsuran ko yung, di ba, naglagay ako dito sa, mga gapas dito, di ba? Mhm. Tinanggal namin, nakita namin yung, merong mga, doon, yung mga buhangin ng dagat. Bakit kaya? May mga buhangin ng dagat, sari-sari doon ang nandoon. Yun ang sabi ng, manggagamot na, Kuya Jimboy ay matagal na daw siya nagsakit. So, hindi ito mawala agad-agad. So, kailangan itong balik na naman doon ngayong sunod na para malinisan. So, kaya ako nagpunta dito para kumustahin ka. Kasi kapag walang pinag-iba, hindi na tayo babalik doon, di ba? Mhm. Kasi wala namang... Tapos isa pa, si Papa nakapagpahinga. Nakapagpahinga na si Papa mo. Makatayo naman ako mag-isa. Ay, makatayo ka na. Oo. So, praise the Lord, no? So, dapat ay magdasal lang tayo palagi ng Panginoon. Walang imposible kapag may tiwala lang tayo sa Panginoon. Diba? Sabi ng manggagamot nga, diba, iniwanan ka doon sa kwarto. Sabi niya nga, magdasal ka lang ng Panginoon, no? Magsamba ka lang ng ating Panginoon. Walang ibang maggamot sa atin kung hindi ang ating Panginoon lamang. So, kailangan nga bago ka matulog, magdasal ka ng Panginoon. At pagising mo ay magdasal ka nga, maraming salamat, Ginoo, nga nakagising pa ako. So, lumalaban pa rin ako sa aking buhay. No? So, laban lang tayo sa buhay. Jimboy, no? Laban lang tayo. Kailangan nga labanan natin kapag ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. No? Dahil ay itong lahat ay mga pagsubok lang ito at sa huli ay meron pa ring kasagutan sa mga pagsubok dumating sa atin. So, yun mga kababayan, nakita natin yung sinabi ni Jimboy na yung papa niya ay nakapagpahinga na, no? Grabe yung papa din niya mga kababayan ay matanda na rin, no? Kapag wala yung anak niya mga kababayan, yung papa niya ang mahirapan sa kanya. So ngayon ay pag uli namin galing ng paggamutan ay makatayo ka na nga mag-isa. Is the Lord, no? Kababayan, no? Baka si Jimboy ay may magandang balita na siya ay makatayo na mag-isa. So, tutulungan natin siya, magdasal tayo mga kababayan para sa iyang kaayuhan sa kanyang panglawas, no? Para maayos siya mga kababayan. Kasi wala tayong magawa kapag tayo lang. Dapat magdasal tayo palagi ng Panginoon. Bigyan siya ng gamot nga para sa kanya, para maayos tayo kanyang pagkakas. Tanungin natin si tatay, baka lang si Jimboy. Tay? Nakapagpahuay ka daw to? Huwag atiman ki Jimboy. Baka asin daw kay Jimboy, basa pa. Salamat pero mas. So, pakoy-muhay ka daw ba? Yan ada magkapilos. Dito tayo sa kabila, sa kanyang, unsa kanang, unsay pagtan-anim kan Jimboy. Kanang sa unang, wala na mo siya nadala dito sa pagamutan sa karon. Bagong Papa. Anak siya. Kaon siya. Hungitan ni mo. Karon, makahungit na siya siyara. Kaon naman siya. So, yun mga kababayan, no? Kala ko nagbibiro na si Kuya Jimboy. So, yung mga anak niya at papa niya ay nagsasabi na si Jimboy ay medyo may pinagkaibahan na sa ngayon at sa nung una. So, yun mga kababayan. So, okay na si Jimboy at saka alam mo si Sir Paul ay pumunta sa bahay yung nakaraan. Nagsabi siya sa akin nga
ikaw na lang magpunta doon kay Jimboy. Sabihan mo na lang siya nga magpakagaling siya. Huwag sumuko sa buhay. At magdasal lang tayo palagi ng Panginoon. Kasi po ay kapag may tiwala tayo ng Panginoon, bigyan tayo niya ng kagalingan. So, sabi niya sa akin ay meron siyang gamot. Ito ay pabigay sa iyo, pero saka mo na lang ito inumin kapag maubos na yung mga gamot natin, ha. Hindi pwede na natin isagol-sagol. Yun pa rin yun. Ganun pa rin yun, pero lang, mababa lang ito. 55. Tulad dati. Ito yung dati na pinapadala siya po. Ito kay Tita Pibilab. Maraming salamat po sa iyo dyan, Tita, at salamat po sa iyong kabuutan, sa imong pag-sponsor sa among ang niadtog Thailand. Akala ko kasi hindi na ako makapunta doon sa Thailand. Akala ko hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang sa Kibato, pero hindi lang natin alam yung buhay. Kahit ganito lang tayo, hindi natin i-judge ang ating mga sarili. Kasi dumating ang panahon na mayroong mga tao na gagamitin ng Panginoon para makapunta tayo ng ibang lugar. Maraming salamat po sa iyo. At sa sunod naman po nga halakad namin ngayong pohon December, at maraming salamat din kasi isama niyo naman ako. So, ito galing po ito kay Tita Pipila. So, ito ay para hindi mo maubos yung gamot mo. Para sa'yo yan. Galing po yan po yung gamot natin ay galing pa rin yan kay Tita Lins. Maraming salamat po sa iyo. Yung iba nagpunta ko dito, nagbigay ako ng bigas at saka yung gamot. So, galing pa rin yan sa kanya. Kasi yung mga gamot nung una ay naubos yung gamot. So, kaya ay hindi naubos yung pira niya. So, ang ginawa ko, gamot na lang ibigay ko sa inyo, dahil kapag ibigay ko sa inyo yung pira, wala namang gamot dito. So, kaya ay naisip ko, ako na lang magbili ng gamot para kay Jimboy. So, ako rin ito. At saka, may binibigay ni Sir Paul sa iyo ng pera. Nagpabigay siya sa iyo ng 2,000. So, ikaw na lang bahala. Wag mo nang abalahin. Huwag ka na mag-isip sa gamot mo dito sa 2,000 mo. Bili ka na lang ng isda. Kasi may tamban dyan. May tamban dyan. No? Ikaw na bahala magbili ng tamban. So, ang gamot mo ay ako na lang bahala. No? Ako na lang bahala ng gamot mo. Kasi sa awa ng Diyos ay meron namang tumutulong sa atin para sa mga gamot mo. Ang hangad lang nila na makatulong sa iyo para mapagaling ka, para matulungan mo rin ang sarili mo at saka yung mga anak mo at saka yung mga kung may apo ka, no, matulungan mo at magbagong buhay ka, no. At isa lang ang sasabihin ko sa iyo, kung sakaling bigyan ka ng Panginoon mo pagkakataon na maayos yung sakit mo, sana po ay wag mong kakalimutan yung mga tao nga nagtulong sa iyo. Diba? Wag mong kalimutan ang Panginoon, wag mong kalimutan ang mga tao nga nagtulong sa iyo. Kahit sila ay nandoon sa malayo, pero nagawa pa rin nila nga magtulong. Nagawa pa rin nila nga tumulong sa iyo para po ay maayos yung sakit mo. No? Wag mong kakalimutan. At ipagdasal lang natin sila nga bigyan sila ng maraming biyaya para makatulong pa sila sa mga tao nga tulad mo nga nangangailangan din ng tulong, no? So, bigay natin para galing po ito kay Sir Paul. So, maraming salamat po kay Sir Paul dahil po sa kanya ay nandito pa rin tayo, nandito pa rin ako, nakikita niyo pa rin ako, mga kababayan. So, kahit nagkahiwalay-hiwalay kami, pero isa pa rin ang aming mga tungkulin sa buhay.
ang aming hangad ay tumutulong sa mga kababayan ko nga mga lumad para po ay sila ay mabawas-bawasan ang ilang mga problema sa kinabuhi para po ay makatulong ta. So kapag makatulong mangod mga kababayan, kapag makatulong mangod ka ay dako agad ng malipay. So unsa may anong masabi mo sa ating mga naghatag, unsa may istorya nimo sa atong mga Maraming salamat po pala sa nag-sponsor sa gamot ko. At may pinagbago naman, galing kami sa pagamutan. At may pinagbago na ang tatay ko, matanda na. Nakapagpahinga na siya kasi lagi na ako nakahiga. Hindi na ako makabangon mag-isa. So ngayon, salamat po sa tulong nyo sa akin na gamot. Okay na po. Maraming salamat. So yun mga kababayan, at thank you so much sa inyong lahat nga laging nandyan, laging tumutulong. Hindi namin yan makakalimutan mga kababayan. Hindi yan makakalimutan ni Kuya Jimboy. Kapag maayos siya ay papangako mo nga huwag mo kalimutan ng taong andyan, lalo na kay Sir Paul. Dahil kay Sir Paul, maraming mga tao na tumutulong sa iyo. Dahil si Sir Paul po ay ginamit ng Panginoon para makita ka at matulungan ka para maayos yung sakit. Sana po ay huwag kang magbago kapag maayos na yung sakit mo, dapat malapit ka ng Panginoon. No? So yun lang po mga kababayan, dahil nagugutom na ako, dahil may kamote dyan, kain muna kami ng kamote. Nagugutom na. Kasi para makaiyak na ako ba? So yan lang mga kabayan, at inuulit ko po, ako ay masaya dahil po sa inyong pagtulong kay Kuya Jimboy. At sa sunod ng linggo na naman ay dadalhin naman po siya doon sa paggamutan, dahil po ay meron ng pagkaiba. Ang kanyang papa ay hindi na masyadong mahirapan sa kanya. So yun lang po, kain muna tayo ng kamote mga kababayan. Bye bye.